Ang Manila Print Foods, Inc. ay isang katedral ng makal at ingay. Karaniwang pinupuno ng sigla ng libong manggagawa at walang patid na hugong ng makinarya. Ngunit sa tanghaliang iyon, ang karaniwang ritmo ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na sinundan ng isang hiyaw ng alarma. Sa labas, sa lilim ng isang payat na sampalok na puno, nakaupo si Mang Reynaldo sa isang mangkong kawayan sa harap ng isang munting sari sa resort. Ang kanyang figura, payat at tila nabali sa ilalim ng bigat ng hindi lamang mga taon, kundi ng mga pasanin, ay nababalot sa isang lumang barong Tagalog na may punit na manggas at mga hiwa sa tela na tila mga galos ang nakaraang labanan. Ang tsinelas niya, manipis at halos putol, na ang strap ay bahagyang kumakapit sa kanyang mga paa na kulubot at tila nililok ng araw at alikabok ng kalsada. Ang kanyang balbas, puti na parang ulap sa madaling araw, ay nagkukublis sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang mga mata, malalim at tila may iniisip, puno ng matinding kalungkutan, ay nagkukwento ng isang buhay na mas marami pang nakita kaysa sa kayang intindihin ng karamihan. Ang bawat kunot sa kanyang mukha ay isang kabanata ng pagtitiis. Igla, nilamon, ang malakas na sirena ng pabrika ang tahimik na tanghali. Isang matinis na tunog na bumiyak sa hangin, sinundan ng isang nakakapanindig, balahibo na kalampag ng makinarya, at pagkatapos ay isang nakakabahang katahimikan. Ang tunog na yon ay hindi estranghero kay Mang Reynaldo. Ito ay ang tunog ng kapahamakan. Itikit ni Mang Reynaldo ang kanyang mga mata. Isang masakit na alaala ang gumugulong sa kanyang isipan. Hindi lang siya basta isang matandang pulubi. Dati, siya si Enra Reynaldo Salazar, isa sa mga pinakamahusay na mechanical engineer sa bansa, isang henyo sa pagdidisenyo at pagpapatakbo ng mga automated food processing lines. Ang bawat makinarya ay tila nakikipag-usap sa kanya, ang bawat problema ay isang palaisipan na kanyang malulutas. Nakasuot ng malinis na barong, kumikinang ang kanyang mga sapatos, at laging may tiwala sa sarili. Siya ay isang haligi ng industriya. Ngunit ang buhay, tulad ng isang sirang makina, ay may sariling kapritsyo. Nagsimula ang lahat nang matuklasan ang malubhang karamdaman ng kanyang asawa, si Aling Elena. Ang bawat butil ng kanyang yaman, bawat sentimo ng ipon, ay ibinuhos niya sa mga panggamot. Buwan, taon, nakita niya ang kanyang minamahal na unting nanghina, habang ang kanilang bahay, kanilang lupain, at ang kanyang kaluluwa ay unting nauubos. Pagkatapos, ang trahedya ay nagbigay ng isa pang hagupit. Ang kanilang iisang anak, si Belto, na isang budding engineer din, ay nasawi sa isang aksidente sa motorsiklo. Ang mga haliging sumusuporta sa kanyang buhay ay gumuho. Ang bigat ng pagkalugi ay nagpago sa kanyang pagkaraw. Nabaon siya sa utang, nawalan ng lisensya, at sa uli, nawalan ng lahat ng dignidad. Ang mga pangarap na itinayo niya ng buong buhay ay naging abo, at siya ay naging isang anino, naglakbay sa Maynila, nabubuhay sa awa ng mga estranghero, isang pulubi sa sarili niyang tinubuang bayan. Mula sa malaking gate ng pabrika, naglabasan ng mga manggagawa. Ang kanilang mukha, ipuno ng pag-aalala. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba ay nagmamadali, ang lahat ay may matinding takot sa kanilang mga mata. Sa loob ng Manila Print Foods Inc., sa puso ng kanilang operasyon, nagaganap ang isang matinding kaguluhan. 3 engineer ang nagpupumilit na ayusin ang higanting automated meat canning machine, ang puso ng produksyon 13 kasatsyat, na biglang tumigil. Ang makina, isang halimaw ng bakal at teknolohiya,
ay naatindig ngayong walang buhay, ang mga ilaw nito'y patay, at ang mga conveyor belt ay nanahimik. Si Andrew Mateo, ang pinuno ng koponan, ay isang lalaking may matipunong pangangatawan. Ngunit ang kanyang noo ay ngayon ay may matinding kunot at ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang tablet kung saan nakikita ang mga schematic diagram at error code, ngunit ang bawat bata ay tila isang misteryo. Hindi ito maaari, bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Isang malaking export order ito para sa Japan. Milyong piso ang mawawala sa bawat minuto na humihinto tayo. Ang bigat ng responsibilidad ay tila nakapatong sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa bawat sulok ng makina. Si Andrew Peño, ang junior engineer na kilala sa kanyang pagiging masayahin, ay ngayon ay puno ng pagkadismaya. Kinamot niya ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anak ng tokwa, ano ba ang problema nito? Kanina pa natin binubusisi, wala pa rin. Sumipas siya sa isang kahon ng kasangkapan. Ang tunog nito'y kumalat sa buong pabrika. Ang kanyang pagiging madaling masiraan ng loob ay malinaw. Wala nang makina ngayon na simple lang ang sira, puro na lang komplikado, reklamo niya. Si Indra Jomar, ang pinakabata sa kanila, ay abala sa pagsusuri ng makapal na manual ng makina, ang kanyang nooyin nakakunot sa konsentrasyon. Ang kanyang mga mata ay nagkukumpara ng mga diagram sa aktual na makina. Ngunit ang kanyang kakulangan sa karanasan ay tila isang pader. Ayon dito, maaring problema sa power supply. Pero kinonfirm na natin na may kuryente error. Mateo, sabi niya, ang kanyang tinig ay may halong aalinlangan. Ang kanyang sigasig ay malinaw. Ngunit ang kanyang mga kamay ay tila hindi pa gaanong sanay sa ganitong uri ng krisis. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagpupumilit, isang anino ang dahang lumapit sa gate ng pabrika. Si Mang Rinaldo, na nahikayat ng kaguluhan, ay naglakad ng marahan, ang bawat hakbang ay tila isang pagbabalik sa nakaraan. Nakita niya ang tatlong engineer na nakatutok sa control panel ng makina, kung saan nagpapakita ang isang seri ng mga error code. Ang isang pulang ilaw ng sensor ay patuloy na kumikitat. Biglang, sa gitna ng kanilang pagkalito, isang tinig ang marahang umalingaw. Hindi ninyo maayos. Iyan ng ganoon. Lumikha ng kaguluhan ang mga salitang iyon sa loob ng pabrika. Lumingon si Andre. Pero, ang kanyang mukha ay puno ng inis. Sino yan? Isang pulubi. Huwag kang makialam dito. Ang kanyang kamay ay itinuro kay Mang Reynaldo, na ngayon ay nasa gilid lamang ng gati. Ang iba pang mga manggagawa na naakit sa usapan ay nagtingin na din kay Mang Reynaldo na may halong uusisa at pagkaawa. Si Indro Jomar ay tiningnan din si Mang Reynaldo na may paghamak. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malinaw na mensahe. Ano ang alam ng isang pulubi sa isang advanced na makina? Ngunit si Mang Reynaldo ay hindi natinag. Ang kanyang mga mata na nakakita na nang mas masahol pa ay nanatiling kalmado at buo. Ang kanyang tindig ay matapat, hindi nagpapakita ng anumang takot o hiya. Dahan siyang lumapit. Ang kanyang tsinelas ay humahakbang ng walang ingay. Kung gusto ninyo, titingnan ko. Aalok niya, ang kanyang tinig ay puno ng hindi inaasahang katiyakan. Pumiling si Andrew Jomar,
Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Anong alam mo? Pulubi ka lang. Sa mga salitang iyon, tinignan ni Mang Reynaldo si Inger. Sumar ng direkta, ang kanyang mga matay tila naglalabas ng apoy ng karunungan. Ang bigat ng kanyang tingin ay tila nagpatahimik sa ingay ng paligid. Hindi lahat ng pulubi ay walang alam. Sagot niya, ang bawat salita ay tumatagos. Mayroong mga bagay na hindi matutunan mula sa mga libro, kundi mula sa karanasan. Ang karanasan ay hindi nabibili ng diploma at hindi ito nawawala sa oras na mawala ang iyong lisensya. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa kumikislap na ilaw ng sensor. Pagkatapos ay itinuro ni Mang Reynaldo ang isang bahagi sa labas ng makina sa ilalim ng isang panel. Ang sensor light na yan ay kumikislap. Ibig sabihin mayroong pagkaantala sa signal transmission, paliwanag niya ng walang anumang pag-alinlangan. Ang problema ay hindi lang sa mga kabo, kundi sa frequency synchronization. Ang control unit ay hindi makakuha ng tamang feedback mula sa sensor. Kaya nga, hindi gagana ang reset hanggat hindi ninyo nililinis ang capacitor bank at inaayos ang phase regulator. Ang kanyang mga salita ay tumpak, detalyado, at puno ng teknikal na kaalaman na tila nagmumula sa isang textbook, ngunit ipinahayan ng may kasamang malalim na pagkaunawa. Napatulala ang tatlong engineer. Ang mga diagnostic ni Mang Reynaldo ay perpektong akma sa kanilang mga schematic at manual na pinag-aaralan. Walang kahit anong kagamitan, walang anumang paghawak, nagbigay siya ng isang malinaw at tumpak na pagsusuri na hindi pa nila naiisip. Napatingin si Inger. May tiyo kay Inger. Jomar, na tila nagtatanong kung totoo ba ang lahat ng sinabi ng matanda. Tumango si Inger. Jomar, ang kanyang mga mata puno ng pagkamangha. Sa gitna ng pagkabigla, si Inger. Mateo, na nagpapahalaga sa praktikal na solusyon higit sa anumang pagdududa, ay gumawa ng isang desisyon. Ang nakatakdang pagkalugi ay napakalaki. Kailangan niya ng sagot, hindi pagmamataas. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang may pag-aalinlangan pa rin. 10 minuto. Kung hindi mo maayos, umalis ka. Kung hindi nan, ako ang magbabayad ng iyong oras. Kinuha niya ang isang simpleng toolkit mula sa isang cart at inabot kay Mang Reynaldo. Ito ang mga gamit. Ayusin mo. Tumango si Mang Reynaldo. Isang bahagyang ngiti na puno ng pait at pag-asa ang sumilay sa kanyang labi. Hinawakan niya ang mga kasangkapan, isang screwdriver, isang pliers, isang multimeter, na tila matagal na niyang kaibigan. Dahan siyang pumasok sa restricted area ng makina. Ang kanyang mga hakbang ay may layunin. Kailangan mo nang discharge ang current bago tayo mag-reset. Paliwanag ni Mang Reynaldo. Ang kanyang tinig ay kalmado. Kung hindi, baka masira lalo ang circuit. Ayon si Indra. Shamar, tahimik na kinumpirma sa kanyang sarili na yon ang tamang proseso. Isang detalye na sa tensyon ay kanilang nakalimutan. Hiniram ni Mang Reynaldo ang isang basahan mula sa isang manggagawa na naglilinis sa malarit. Ang alikabok, dumi, at halumigmig ay ang mga tahimik na kaaway ng mga makina. Paliwanag niya habang maingat niyang binubuksan ang housing ng capacitor bank. Sa loob, nakita ang makapal na dumi. Madalas, ang mga engineer na masyadong nakatuon sa mga diagram at software ay nakakalimot sa simpleng pisikal na realidad. Maingat niyang nilinis ang bawat bahagi, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may tiyak at matatag na ritmo. Ang mga ito ay kailangan ng pag-aalaga, parang tao. Bawat isang dumi
ay maaaring magdulot ng short circuit o makahadlang sa daloy ng enerhiya. Pagkatapos, kinuha niya ang screwdriver at inayos ang phase regulator nang may pambihirang katumpakan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalin. Tila nakikita ang mga invisible current na dumadaloy sa loob ng makina. Ang kanyang mga kilos ay tila isang musikero na nag-aayos ng kanyang instrumento o isang doktor na nanggagamot sa kanyang pasyente. Sa 5 minuto, pinindot niya ang reset button. Ang pulang sensor light ay namatay, nagbigay ng isang pahiwatig ng pag-asa. Ngunit ang makina ay hindi pa rin tinap na gumagana. Isang pag-ungol ang lumabas sa mga manggagawa at ang isang buntong hininga ng pagkadismaya ay lumabas kay Ingrid. Penyo. May lumang synchronization pa, sabi ni Mang Reynaldo. Hindi na tinag. Kailangan ng isang tulay na pansamantala. Mabilis niyang kinuha ang isang manipis na copper wire mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may kahanga, ang bilis at katumpakan. Maingat niyang ikinabit ang wire na tila ginagawa niya ito sa loob ng maraming taon. Sa 8 minuto, pinindot ni Mang Reynaldo ang main switch. Isang malakas na wiring ang umalingaw-ngaw sa buong pabrika na sinundan ng tunog ng mga jar na umiikot ng maayos. Ang mga ilaw ay naging berde at ang mga conveyor belt ay nagsimulang gumalaw mas mabilis at mas malambot kaysa dati. Ang puso ng produksyon ay muling nabuhay. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang bumulwak mula sa mga manggagawa na tila nakakita ng isang himala. Si Ingrid, Mateo, na tila hindi makapaniwala, ay dahang yumukod kay Mang Reynaldo, ang kanyang mukha ay puno ng paglalang at pagpapakumbaba. Sina Ingrid, Jomar at Ingrid Penyo ay nakatayo lamang, nakatulala sa tagumpay na hindi nila naisip na posible. Ngunit si Mang Reynaldo ay hindi nagtagal upang tanggapin ang pagpuri. Kinuha niya ang kanyang lumang lata ng panghingi. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pait. Minsan, ang taong inaalipusta ninyo ay siyang magliligtas sa inyo. Tiningnan niya ang mga engineer at ang mga manggagawa. Ang kanyang mga mata ay tila nagkukwento ng libong taon ng pagdurusa at paghamak. Pagkatapos, tumalikod siya, handa nang bumalik sa kanyang buhay bilang isang pulubi. Ang kanyang tagumpay ay isang panandaliang liwanag sa dilim ng kanyang pagkalimot. Ang makina ay muling gumagana, ngunit ang kanyang kalagayan ay nanatiling hindi nagbabago. O kaya'y akala lang niya. Hindi pa man lubusang natatapos ang huling pait na salita ni Mang Reynaldo, ang anino ng isang matangkad na figura ay bumagsak sa kanyang harapan. Umaharang sa daan patungo sa pagbabalik sa kanyang nakagawiang buhay sa lansangan. Si Ginoong Santiago, ang General Manager ng Manila Prime Foods Inc., ay nakatayo doon. Ang kanyang tindig ay may sariling bigat, isang pinaghalong awtoridad at pagiging disiplinado na nakuha mula sa matagal na paghawak ng kapangyarihan. Ang kanyang balbas na maingat na inalagaan ay nagbibigay ng karagdagang lalim sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata, matatalas, tila kayang tumagos sa bawat disdisi at pagpapanggap ay nagpapahiwatig na wala siyang pinalalampas. Kanina pa pala siya naroon, nakatayo sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan ng bawat pangyayari, mula sa pagkakadiskubre ng sila hanggang sa mahiwagang ayos ni Mang Reynaldo. Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa labi ni Ginoong Santiago, isang ngiti na bihirang masilayan ng karamihan sa mga empleyado ng pabrika. Ito ay isang ngiti na hindi para sa formal na pagbati,
kundi isang ngiti ng paghanga at unawa. Lumapit siya kay Mang Reynaldo. Ang bawat hakbang ay may layunin. Huminto siya. Hindi sa pagitan, kundi sa mismong harapan ni Mang Reynaldo. Ang kanyang presensya ay tila isang magnetic field. Mang Reynaldo, simula ni Ginoong Santiago. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng paggalang, walang bahid ng paghamak. Hindi ko akalain na ang maestro na minsan kong narinig ay magpapakatulad sa isang anino sa mga lansangan. Ngunit ang talento, tulad ng ginto, ay hindi kailanman matatakpan ng lupa. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang iyong galing. Ang iyong mga kamay ay gumagalaw ng may sariling isip, at ang iyong isip ay tila isang aklatan ng kaalaman. Ang mga salita ni Ginoong Santiago ay tumagos kay Mang Reynaldo, parang isang suntok na hindi niya inaasahan. Ang kanyang pagiging pulubit ay naging isang baluti na matagal na niyang isinuot, isang pagtatago mula sa mundo. Ngunit ang mga salitang ito ay tila tumagos sa baluting iyon, nagbukas ng isang sugat na matagal nang gumaling, at ngayon ay nagpapakita ng isang butas na puno ng pag-asa. Napatingala si Mang Reynaldo, ang kanyang mga mata ay nanliit sa sikat ng araw at sa bigat ng mga salita. Inoong Santiago, tugon ni Mang Reynaldo, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Hindi na ako ang dating Reynaldo. Ang lisensya ko'y nawala, ang aking pangalan ay nakalimutan, at ang aking mga kamay ay sanay na sa paghingi, hindi sa pag-aayos. Ngumiti si Ginoong Santiago, mas malalim ang kanyang ngiti ngayon. Ang mga papel ay maaaring mawala, Mang Reynaldo, ngunit ang kaalaman ay nananatili sa iyong puso at isip. At ang iyong mga kamay ay nagpakita lamang sa amin na hindi sila nalilimutan kung paano magtrabaho. Hindi ko hahayaan na mawala ang ganitong klaseng talento sa aming pabrika. Kung papayagan mo kami, Mang Reynaldo, gusto kong magtrabaho ka dito. Bilang aming kagamitang teknikal na tagapayo. Isang bagong simula. Ang alok na yon ay tila isang malaking alon na humampas sa kanyang baluti ng pagkadusta. Isang bagong simula. Matapos ang lahat ng nawala sa kanya. Ang pag-asa ay isang kakaibang damdamin na matagal na niyang nilimo. Nag-alangan siya. Ngunit ang larawan ng kanyang asawa at anak ay tila sumisilip sa kanyang isipan. Nagbibigay ng lakas. Maaari ba siyang bumalik sa dating siya? O kahit man lang, maging isang bagong bersyon niya? Ngunit, simula ni Mang Reynaldo, ang kanyang mga mata ay lumilipad sa kanyang lumang barong at tsinelas, sa kanyang balbas at mga kamay na may dumi ng lansangan. Hindi ako karapat. Dapat. Wala akong maipakita. Ang pinakamahalaga ay ang ipinakita mo ngayon, Mang Reynaldo, mariing sabi ni Ginoong Santiago. Ang puso ng makina ay muling tumibok dahil sa iyo. Iyon ang kailangan namin. Iyon ang pinakamahalaga. Ano sa palagay mo? Ang mga salita ni Ginoong Santiago ay tila mga binhi na itinanim sa tuyong lupa ng kanyang kaluluwa. Nagbibigay ng pag-asa na muling may lilitaw. Napatingin si Mang Reynaldo sa makina na ngayon ay gumagana na ng maayos sa mga manggagawa na nagtatrabaho na muli ng may sigla at sa mukha ni Eng Mateo na tumango ng may paggalang. Isang mahabang buntong hininga ang lumabas sa kanyang dibdib. Ang alok na ito ay higit pa sa trabaho. Ito ay isang pagkakataong muling makahinga. Tatanggapin ko po, Ginoong Santiago, sagot niya. Ang kanyang tinig ay mas malinaw ngayon, tila nawala ang alikabok ng lansangan.
Maraming salamat. Hindi ko kayo bibiguin. Kinabukasan, isang kakaibang Mang Reynaldo ang bumalik sa Manila Print Food Saint. Wala na ang punit na barong. At ang lumang tsinelas ay napalitan ng isang pares ng lumang sapatos na nilinis at inayos. Marahil ay galing sa isang donasyon. Ang kanyang damit ay simple pa rin. Isang malinis na polo shirt at pantalon na medyo maluwag pa sa kanyang pahit na katawan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang matinding kalungkutan at pagkadusta. Sa halip mayroong isang maliit na kislap ng pag-asa, isang bagong layunin na tila nagbibigay ng direksyon sa kanyang buhay. Ang kanyang balbas ay bahagyang inayos, hindi pa man lubosang nalinis, ngunit mas maayos kaysa dati. Sa opisinang pinuno ng pabrika, formal na inihayag ni Ginoong Santiago ang pagkakatalaga kay Mang Reynaldo bilang bagong kagamitang teknikal na tagapayo. Ang mga papeles ay inihanda at ang kanyang pangalan ay nakasulat sa isang bagong egg card. Mang Reynaldo, sabi ni Ginoong Santiago, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamalaki. Ito ang iyong opisyal na id. Simula ngayon, ikaw ang aming consulting engineer. Ang iyong trabaho ay hindi lamang ayusin ang mga makina, kundi ibahagi ang iyong kaalaman at karanasan sa aming mga batang engineer. Kinuha ni Mang Reynaldo ang id, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Matagal na rin mula nang may hawak siyang anumang dokumento na nagpapatunay ng kanyang pagkatao, maliban sa kanyang lumang bigging termit. Ginoong Santiago, simula niya, ang kanyang tinig ay bahagyang may pag-aalinlangan. Nagpapasalamat po ako sa inyong tiwala. Ngunit matagal na po akong hindi nakakagawa ng praktikal na pagtatrabaho at ang aking lisensya ay nawala na. Hindi ba ito magiging problema? Ang kanyang pagpapakumbaba ay hindi nawawala, tila isang bahagi na ng kanyang pagkatao. Ngumiti si Ginoong Santiago ng may buong pag-unawa. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga dokumento, Mang Reynaldo. Ako ang bahala diyan. Ang pinakamahalaga ay ang iyong talento at karanasan. Iyan ang hindi matutumbasan ng anumang papel. Ang iyong kaalaman ay mas matimbang pa sa anumang diploma. Naniniwala ako na ang iyong mga kamay at isip ay hindi pa rin nawawala ng bisa. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya nina Engler, Maichio at Engler. Jamal. Ang mga tingin nila ay puno ng paghanga at respeto. Mang Reynaldo, sabi ni Engler. Mateo, ang kanyang mukha ay may ngiti. Maligayang pagbabaik. Hindi po namin inaasahan na makakasama namin kayo sa koponan. Marami po kaming matututunan sa inyo. Opo nga po, dagdag ni Engler. Sumal, ang kanyang mga matay nagniningning sa tuwa. Sa wakas, may isang tunay na maestro na magtuturo sa amin. Nakakahiya man po, pero ang dami po naming hindi alam kung para sa inyo. Si Endro. Penyo naman ay nakatayo sa likod. Ang kanyang mukha'y may bahid pa rin ng pagkadismaya at pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa lupa. Hindi niya kayang makipagtinginan kay Mang Reynaldo. Ang kanyang katawan ay tila nagsasabi ng isang salungatan. Sa loob niya, ang kanyang pride ay tila humaharang pa rin sa kanyang pagtanggap. Ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling tikong. Mang Reynaldo, sa kanyang karunungan, ay ngumiti lamang sa kanya ng may pag-unawa. Hindi nagpilit na kausapin siya. Alam niyang kailangan
ang oras upang masira ang pader ng pagmamataas. Hindi pa man nagtatagal ang ilang linggo, isang mas malaking pagsubok ang dumating sa Manila Prem Food Center. Sa loob ng ilang araw, ang buong sistema ng pamamahagi ng kuryente ng pabrika ay nagsimulang magpakita ng mga abnormalidad. Ang mga ilaw ay bagyang kumikislap, ang mga makina ay nagsimulang umugong ng kakaiba, at isang amoy ng nasusunog na kable ang minsan ay sumisingaw sa hangin. Ang buong pabrika ay nasa bingit ng isang krisis. Isang hapon, habang ang mga manggagawa ay abala sa kanilang mga tungkulin, isang nakakapanindig, balahibo na humingson ang umalinaw mula sa main power distribution panel. Ang mga ilaw ay kumikislap ng mas mabilis at ang malaking circuit breaker ay nagsimulang magpakita ng mga sparks. Ang mga gauge ay tumaas sa kanilang mga limitasyon at ang alarm ay nagsimulang tumunog ng malakas. Overload. Porolod, sigaw ng isang manggagawa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Mabilis na dumating si Inger, Mateo, at ang kanyang koponan, kasama si Mang Reynaldo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ang panganib ng pagputok ng main fuse ay napakalaki, at iyon ay maaaring maging sanhi ng malaking sunog sa buong pabrika na magdudulot ng milyong halaga ng pinsala at posibleng pagkawala ng buhay. Hindi ito maaari, bulong ni Engre. Mateo, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Kinonfirm na namin ang lahat ng load at circuit. Wala namang nagbago. Bakit biglang overload? Ang buong produksyon ay ganap na huminto. Ang mga makina ay nanahimik na naman at ang isang nakakabahang katahimikan ang bumabarot sa pabrika na tila isang huling hining na bago ang malaking pinsala. Si Mang Reynaldo, sa kanyang nakagawi ang pamamaraan, ay hindi nagmamadali. Lumakad siya ng dahan sa paligid ng power distribution panel. Inilalagay ang kanyang mga kamay sa metal, tila nakikinig sa pulso ng kuryente. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang isip ay tila naglalakbay sa mga wire at circuit ng buong pabrika. Ang problema ay hindi sa mga bagong makina, kundi sa lumang sistema ng pamamahagi. Paiwanag ni Mang Reynaldo, ang kanyang tinig ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang disenyo ng power distribution na ito ay ginawa para sa mga mas lumang makina. Ngayon na nagdagdag tayo ng mga mas makabagong makina na nangangailangan ng mas mataas na power consumption, ang sistema ay hindi na kayang i-handle ng load. Napatingin ang mga engineer sa kanya, nag-iisip. Tunay nga, maraming bagong makina ang idinagdag sa loob ng mga nakaraang taon, ngunit ang electrical system ay hindi na bago. Kailangan natin ng isang secondary transformer para divert ang excess load, sabi ni Mang Reynaldo. Nakita ko sa lumang bodega, sa likod ng mga lumang scrap metal, may isang malaking transformer doon. Luma na. Pero sa tingin ko, ay maaari pa nating ayusin. Ang ideya ni Mang Reynaldo ay tila komplikado at matapang. Ang pagkuha ng isang lumang transformer, pag-aayos nito, at paggawa ng isang pansamantalang tulay upang mabawasan ang load ng pangunahing sistema, ito ay isang gawain na tila imposible sa ilalim ng pressure at oras. Luma na ang transformer na yon, Mang Reynaldo, sabi ni Engre. Penyo, ang kanyang pag-aalinlangan ay malinaw. Baka hindi na gumana. At paano natin ito ikakabit nang hindi nagdudulot ng mas malaking problema? Ngunit ang mga mata ni Mang Reynaldo ay puno ng determinasyon. Ang bawat makina, gaano man kaluma, ay may buhay pa rin.
Kailangan lang nating hanapin ang kanyang pulso at muling buhayin. Ito ang tanging paraan upang maiwasan ng malaking kapahamakan at muling mapatakbo ang pabrika ng mabilis. Sa unahang pagkakataon, ang buong koponan ng mga engineer, si Inger, may tiyo, Inger, Tomar, Inger, Penno, at Mang Reynaldo, ay nagtulungan ng buong puso. Ito ay isang gabing walang tulugan, isang labanan laban sa oras, at isang lumang sistema. Ang malaking bodega, na karaniwang madiin at puno ng mga alikabok, ay naging sentro ng kanilang operasyon. Ang iisang spotlight ay nagbitay ng kaunting liwanag na nagpapakita ng mga anino na sumasayaw sa mga dingding. Ang mga kasangkapan ay nakakalat sa sahig, at ang amoy ng metal at langis ay sumisingaw sa hangin. Ang kape ay inumin upang manatiling gising, at ang bawat isa ay may hawak na sarili nilang tungkulin. Si Inger, Tomar, na dati ay abala sa mga manual, ngayon ay puno lang sigasig sa paghahanap ng mga lumang schematic diagram at blueprints ng pabrika. Narito, Mang Reynaldo. Ito ang wiring diagram ng bodega, at dito, ang posibleng lokasyon ng transformer na sinasabi ninyo. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng mabilis sa mga luma at dilaw na papel. Ang kanyang isip ay gumagana ng mas mabilis kaysa dati. Ang kanyang kabataan at kaalaman sa teknolohiya ay naging isang mahalagang asset sa paghahanap ng impormasyon. Si Inger, Metsu naman, ang pinuno ng koponan, ay abala sa inspeksyon ng bawat koneksyon at switch sa lumang transformer. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng maingat, ang kanyang mga mata ay matalas sa bawat detalye. Kailangan nating tiyakin na bawat koneksyon ay tama at ligtas, Mang Reynaldo. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Ang kanyang pagiging meticulous at responsibilidad ay naging gabay sa kaligtasan ng kanilang trabaho. Sa simula, si Inger, Penno, ay may aalinlangan pa rin. Ang kanyang katawan ay tila nagsasabi ng isang salungatan sa loob niya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay umiiwas, ngulit habang nakikita niya ang determinasyon ng iba at ang kalmadong pamumuno ni Mang Reynaldo, unti siyang nagsimulang magbago. Sa huli, siya ay nagboluntaryo na tulungan sa paglilinis ng mga bahagi ng transformer na puno ng kalawang at dumi. Dito ako, Mang Reynaldo, sabi niya, ang kanyang tinig ay mas malinaw at puno ng dedikasyon. Ang kanyang pagiging masayahin ay unting bumalik, ngunit ngayon ay may kasamang pagiging seryoso. Siya ang nanguna sa pagbubuhat at paglilipat ng mabibigat na kable. Ngunit ang utak ng lahat ay si Mang Reynaldo. Sa gitna ng kaguluhan, siya ay nanatiling kalmado, tila isang kapitan sa gitna ng malakas na bagyo. Ang kanyang mga tagubilin ay tumpak, malinaw, at may kumpiyansa. Shamar, tingnan mo ang case. Ground resistance. Mateo, kailangan nating palakasin ang insulation dito. Renyo, tulungan mo si Jomar sa paghahanap ng tamang terminal. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may sariling ritmo. Ang bawat galaw ay may layunin. Ipinakita niya kung paano magiging epektibo ang pagtutulungan, hindi lamang bilang isang engineer na iisip, kundi bilang isang leader na nagbibigay inspirasyon. May mga sandali ng pagkabigo, kung saan ang isang mirror ay hindi kumonekta o ang isang bahagi ay hindi magkasya. Ngunit sa bawat problema, si Mang Reynaldo ay nagbibigay ng solusyon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalin at puno ng kaaman. May mga sandali rin ng pagtawa,
tulad ng muntik ng masunog ni Ingrid. Penyo ang kanyang buhok habang naglilinis ng circuit board. Sa bawat sandali, ang respeto at pagkakaisa sa pagitan ng mga engineer ay lumalago. Ang makina ay parang tao, paliwanag ni Mang Reynaldo, habang tinuturuan niya si Ingrid. Yomar, kung paano mag-calibrate ng voltage regulator. Kailangan ng pag-unawa. Hindi lang basta formulas. Kailangan mong maranlaman ang kanyang pulso, ang kanyang hininga. At kung gagawin mo iyan, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng kanyang sikreto. Ang madilim na gabi ay unting nagbigay daan sa liwanag ng bukang liwalway. Ang hangin ay sariwa, at ang mga ibon ay nagsisimulang umawit. Ngunit ang mga engineer ay patuloy pa rin sa kanilang trabaho. Ang kanilang mga mata ay may matinding pagod, ngunit puno ng pag-asa. Sa huling sandali, matapos ang buong gabing pagod at pawis, natapos nila ang pag-aayos at pagkakabit ng secondary transformer. Ang lumang transformer, na matagal nang nalimutan, ay ngayon ay muling nabuhay, kumikinang sa ilaw ng bukang liwayway. Nakahinga ng malalim si Mang Reynaldo. Ngayon, ang huling hakbang. Pinindot ni Endor. Matyo, ang main switch, ang kanyang mga kamay, ay nanginginig. Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ay nanatiling tahimik. Ang lahat ay naghihintay. Pagkatapos, isang malakas na wiring sound ang umalingaw-maw sa buong pabrika na sinundan ng steady na ugong ng kuryente na dumadaloy sa mga circuit. Ang mga ilaw ay muling bumalik, mas matatag, at mas maliwanag kaysa dati. Ang mga makina ay nagsimulang gumana ng maayos, at ang power gauge ay bumalik sa normal na level. Ang pabrika ay muling nabuhay. Isang malakas na hiyawan at palakpakan ang umalingaw mula sa mga manggagawa na matagal nang naghihintay sa labas ng production area. Ang kanilang paghanga kay Mang Reynaldo ay lalo pang lumaki. Hindi lamang niya inayos ang isang makina, kundi iniligtas niya ang buong pabrika mula sa posibleng kapahamakan. Sa gitna ng pagdiriwang, dahang lumapit si Ingrid Penyo kay Mang Reynaldo. Ang kanyang mukha, na dating puno ng paghamak, ay ngayon ay puno ng pagpapakumbaba at paggalang. Nanininig ang kanyang kamay nang abutin niya ang kamay ni Mang Reynaldo, at yumukod siya ng bahagya. Patawarin mo ako, Mang Reynaldo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad at pagpapakumbaba. Hindi ko alam ang iyong halaga. Maraming salamat. Ako ang dating nagmamataas at nanghamak sa iyo, ngunit ikaw ang nagturo sa akin ng totoong kahulugan ng galing at karanasan. Hindi na ako muling manghuhusga batay sa palabas na anyo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumunga, isang pagpapakita ng tunay na pagsisisi. Ngumiti si Mang Reynaldo, isang ngiti na ngayon ay puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Hindi niya kailanman sinuklian ang galit ng iba, kundi pinili niyang ipakita ang kanyang galing sa pamamagitan ng kanyang gawa. Walang anuman, Ingrid Penyo, sagot niya. Ang kanyang tinig ay malumanay. Lahat tayo ay natututo. Ang mahalaga ay ang matuto tayo mula sa ating mga pagkakamali. Sa sandaling iyon, ang pulay ng nakaraan at kasalukuyan ay hindi lamang itinayo sa pagitan ng mga lumang kable at bagong makina, kundi sa pagitan ng mga puso ng mga taong minsan ay nagkahiwalay dahil sa pagmamataas at pag-uhusga. Si Mang Reynaldo ay hindi lamang isang engineer. Siya ay isang manggagamot, isang tagapagkaisa, at isang guro sa mga taong kailangan ng isang aral sa buhay. Ang kanyang paglalakbay mula sa lansangan
patungo sa pagiging isang respetadong consulting engineer ay patuloy na nagbibigay inspirasyon na nagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kalagayan, kundi sa lalim ng kanyang kaalaman at sa kabutihan ng kanyang puso. Hindi pa man lubusang kumukupas ang matamis na tagumpay sa pagpapanumbalik ng kuryente sa pabrika. Isang bagong unos ang umusbong sa abot, tanaw. Ang lumalaking reputasyon ni Mang Reynaldo, na tila isang bagong bituin na sumikat sa kalangitan ng Manila Print Food Scene, ay hindi nakaligtas sa matatalim na mata ng mga taga-industriya, lalo na sa mga nagpapahalaga sa panlabas na anyo at sa mga papel. Kabilang sa kanila si Ingrid Marco Santos, isang kilalang technical consultant na may pangalan sa buong Metro Manila. Si Ingrid Marco Santos ay isang lalaking nababalutan ng kumpiyansa o mas tamang sabihin ng arogansya. Ang kanyang mga suot ay laging galing sa pinakamahal na tindahan sa Makati. Ang kanyang mga kurbata ay laging perpekto ang pagkakatali at ang kanyang mga sapatos ay laging kumikinang. Ang bawat kilos niya ay may layunin at ang bawat salita niya ay tila nagpapahiwatig ng kanyang katalinuhan at ng kanyang mga diploma mula sa mga prestiyosong unibersidad sa ibang bansa. Siya ang tipo ng tao na naniniwala na ang halaga ang isang engineer ay nasusukat sa kapal ng kanyang portfolio at sa dami ng kanyang mga sertipiko. Ang kanyang kumpanya, ang Apex Innovations, ay kilala sa mga malalaking proyekto at sa mga state-of-the-art na solusyon na madalas ay may kasamang malaking bayarin. Isang umaga, habang nagaganap ang isang quarterly review meeting sa boardroom ng Manila Print Food Scene, kung saan naroroon si Ginoong Santiago at ang iba pang miyembro ng board, kasama si Ingrid Mateo, Ingrid Sumaha, at Ingrid Penyo, ay biglang lumitaw si Ingrid Marco Santos bilang isang external consultant na inimbitahan ni Ginoong Santiago upang magbigay ng pananaw sa mga bagong teknolohiya. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pagmamalaki at pagiging superior. Nang makita niya si Mang Reynaldo, na ngayon ay nakasuot na ng malinis, ngunit simpleng polo shirt, ang kanyang mga mata ay nanliit. Ginoong Santiago, simula ni Marco. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa, ngunit nakangiti pa rin siya sa mga miyembro ng board. Ako ay lubos na humahanga sa inyong kagustuhan na bigyan ng pagkakataon ang mga may talento. Ngunit, sa ating modernong industriya, hindi ba't ang credentials, ang mga accreditation, at ang mga licensing ay ang mga batayan ng kakayahan? Mayroong mga pamantayan na dapat sundin upang matiyak ang kalidad at profesionalismo. Bahagyan niyang inilipat ang kanyang tingin kay Mang Reynaldo. Isang tingin na tila naghahanap ng kumpirmasyon sa kanyang nakaraang pagkakakilanlan. Hindi ko po maiiwasang magtanong sa gitna ng lahat ng certified engineer na mayroong mataas na pinag-aralan at karanasan. Bakit po tayo nagtitiwala sa isang individual na walang formal na background o license? Ang huling bahagi ng kanyang tanong ay tila isang matalim na sibat na tumusok, hindi kay Ginoong Santiago, kundi kay Mang Reynaldo. Ang salitang dating pulubi ay hindi niya direktang binanggit, ngunit ang pahiwatig ay malinaw. Naramdaman ni Ingrid Mateo ang tensyon sa silid. Ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa ilalim ng mesa. Sina Ingrid, Tomar, at Ingrid Penyo ay nagtinginan. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit, ngunit hindi sila makapagsalita sa harap ng board. Si Mang Reynaldo ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang anumang pagbabago. Ang
kanyang mga mata, na nakakita na ng maraming marko sa kanyang mahabang buhay, ay tila nakakakita sa likod ng mga mamahaling damit at mga titulong pang akademya. Alam niya na ang ganitong uri ng tao ay lumalago sa pagdududa at paghamak sa iba upang maitaas ang kanilang sarili. Enler Santos, tugon ni Ginoong Santiago. Ang kanyang tinig ay matatag. Nagtatanggol kay Mang Reynaldo. Naniniwala ako na ang kakayahan ay hindi laging nasusukat sa mga papel lamang. Ang karanasan at ang tunay na kaalaman na napatunayan na ni Mang Reynaldo ng ilang beses sa aming pabrika ay mas matimbang. Siya ang nagligtas sa atin sa malaking pagkalugi at ang kanyang mga solusyon ay laging orihinal at epektibo. Ngunit si Marco ay tila hindi nakinig sa sagot ni Ginoong Santiago. Ang kanyang ngiti ay mas naging mapanukso. Sa kabila po ng inyong tiwala, Ginoong Santiago, ang industriya ay hindi tumitingin sa pakiramdam o karanasan lamang. Ang pangalan ng Manila Pran Foods Inc. ay nasa stage. Mayroon po kaming isang bagong automated packaging machine na kakadating lamang mula sa Germany. Ito ay may state o de part na teknolohiya at sayang sa unang pagpapatakbo pa lamang ay nagkaroon na ng problema. Ang aming mga engineer, kahit na mayroong mga master's degree sa mechatronics, ay hindi pa rin ito kayang ayusin sa isang araw. Kung kaya po ng inyong konsultan na ayusin ito nang walang manual at walang formal na pagsasanay sa makinang iyon, kung gayon, marahil ay mayroon na siyang tunay na galing na hindi ko nakikita. Ang hamon ay malinaw at ang hangarin ni Marco ay hindi na maitago. Ibagsak si Mang Reynaldo sa harap ng lahat. Ang makina, na kilala sa sobrang komplikado at sa bagong teknolohiya, ay isang perpektong sandata upang patunayan na ang dating pulubi ay walang puwang sa mundo ng mga sopistikadong teknolohiya. Nagkaroon ng katahimikan sa boardroom. Lahat ng mata ay nakatuon kay Mang Reynaldo. Ang board members ay nagtinginan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagdududa. Alam nilang malaki ang halaga ng makinang iyon at ang pagiging bago nito ay nagpapahirap sa pag-aayos. Si Mang Reynaldo, sa kanyang nakagawiang pamamaraan, ay hindi nagpadala sa presyon. Hindi niya ipinakita ang anumang pag-alinlangan, bagaman sa loob niya. Alam niyang malaki ang hamon. Ang makinang Aleman na ito ay malamang na gumagamit ng mga teknolohiya na hindi niya nakita noong siya ay nasa industriya pa. Ngunit ang kanyang puso ay nagsabi sa kanya na hindi siya dapat umatras. Ang bawat makina ay may sariling lohika at ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya kung paano hanapin ang lohikang iyon. Ang kanyang galing ay hindi lang sa pag-aayos, kundi sa pag-unawa. Tatanggapin ko ang hamon, sagot ni Mang Reynaldo. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may pambihirang bigat. Ang mga salita niya ay tila nagpatahimik sa ingay ng pagdududa sa silid. Hindi ko kailangan ng manual upang makinig sa isang makina. Ibigay ninyo sa akin ang makina at ipapakita ko sa inyo ang kahalagahan ng kaalaman na hindi nakasulat sa anumang libro. Isang bahagyang mangiti ang sumilay sa labi ni Ginoong Santiago. Alam niyang tama siya sa pagtitiwala kay Mang Reynaldo. Sinat Engler, Metio, Engler, Jomar, at Engler Penyo ay nakahinga ng maluwag. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at pag-asa. Si Marco naman, bagaman, bahagyang nagulat sa agarang pagtanggap ni Mang Reynaldo, ay ngumiti ng palihim. Para sa kanya, ito ay simula ng pagbagsak ng dating pulubi.
Ang lokasyon ng makinang hinamon ay hindi sa pangunahing pabrika, kundi sa isang malaking warehouse sa labas ng Rizal na nagtatago ng mga bagong kagamitan at mga spare parts. Ang warehouse na ito ay malawak, halos walang laman, at tila sumasalamin sa kawalan ng buhay ng makinang nasa loob. Ang amoy ng sariwang bakal at packaging materials ay humalo sa amoy ng alikabok at kalawang. Kinabukasan, maaga pa lang, ay dumating sina Mang Reynaldo, Engler, Machio, Engler, Tomar, at Engler, Penyo sa warehouse. Sinalubong sila ng ilang maintenance staff na tila nabigyan ng instruksyon na huwag masyadong makialam. Nakatayo sa gitna ng malawak na espasyo ang may anggit ng natko. Ito ay isang halinaw ng bakal at sopistikadong teknolohiya na may kumikinang na stainless steel at isang komplikadong control panel na puno ng mga LED lights sa touchscreen interface. Ang mga instruction labels ay nakasulat sa Aleman, isang wika na hindi naintindihan ng karamihan sa kanila. Ang sukat nito ay nakakapanindig, balahibo, at ang presensya nito ay tila nagsasabi na ako ay lampas sa inyong unawa. Mukhang galing sa ibang planeta, bulong ni Engler. Penyo, ang kanyang mga mata ay nalalaki sa pagkamangha at takot. Paano natin ito sisimulan, Mang Reynaldo? Wala tayong manual, at ang lahat ng ito ay bago sa atin. Ang kanyang dating pagiging madaling masiraan ng loob ay tila bumalik. Ngunit ngayon ay may halong paggalang sa kaalaman ni Mang Reynaldo. Ang bawat makina ay may puso, Benno. Sagot ni Mang Reynaldo. Ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. Kahit gaano pa ito moderno, ang mga pangunahing prinsipyo ng mechanics at electronics ay nananatili. Kailangan lang nating hanapin ang kanyang pulso. Hindi nagtagal, ay nagsimula si Mang Reynaldo sa kanyang nakagawiang pamamaraan. Hindi siya agad na nagbukas ng panel o naghawak ng screwdriver. Sa halip, lumakad siya sa paligid ng makina. Inilalagay ang kanyang mga kamay sa iba't ibang bahagi, tila nakikinig sa mga hindi naririnig na tunog at nakakaramdam ng mga hindi nakikitang vibrations. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon. Ang mga batang engineer ay nanood sa kanya, tila nakakakita ng isang maestro na kinakausap ang kanyang instrumento. Ang problema ay hindi sa isang partikular na bahagi. Sabi ni Mang Reynaldo matapos ang ilang minuto, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit. Ang makina ay malungkot dahil hindi siya naiintindihan. Ang pagkakabit ng makina ay nagmamadali at hindi tumpak. Ang buong sistema ay kailangan ng lilignad, hindi lamang ang pagpapalit ng isang nasirang komponent. Nagulat ang tatlong engineer. Ang ideya ni Mang Reynaldo ay mas malalim kaysa sa inaasahan nila. Hindi lamang ito isang simpleng sira, kundi isang problema sa pundasyon ng pagkakabit. Paano po natin yan gagawin, Mang Reynaldo? Tanong ni Enl. Makio, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Kailangan natin ng mga espesyal na kasangkapan para sa riligmed. Gagamitin natin ang ating mga kamay, ang ating mga mata, at ang ating mga puso, sagot ni Mang Reynaldo. At ang ating mga kaibigan. Mabilis silang nagsimulang maglabaw. Ang warehouse ay naging isang silid, aralan, at isang laboratorio. Si Engler, Samar, na may kaalaman sa iba't ibang wika at sa paggamit ng computer, ay nagsimulang maghanap ng mga online resources at mga translation tools. Mang Reynaldo, mukhang ang error code na ito ay nagsasabi na may misalignant
sa optical sensor, sabi ni Jomar, habang ipinapakita ang isang translated manual sa kanyang tablet. Ang kanyang kaalaman sa teknolohiya ay naging isang mahalagang tulay sa pagitan ng makinang Aleman at ng kanilang pag-unawa. Siya ang translator ng makina, ang nagbibigay buhay sa mga nakasulat na salita. Si Enro Benio, na dati ay may pag-aalinlangan, ngayon ay naging mas maingat at detalyado. Pinagmasdan niya ang mga wiring at ang guide mechanism ng makina. Tinitiyak na ang bawat koneksyon ay tama at secure. Mang Reynaldo, ang mga kabel dito ay tila hindi nakakabit ng maayos sa housing. Maaaring ito ang dahilan ng pagkaantala ng signal. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may bagong tiyada at pagiging meticulous. Ang kanyang pagpapapakumbaba ay nagbukas ng bagong kaalaman sa kanya. Si Engler Mateo naman, ang pinuno ng koponan, ay naging suporta at tagapamahala. Siya ang nagbigay ng mga kasangkapan na kailangan, nag-organisa ng workspace, at tinitiyak na ang lahat ay nagtrabaho ng ligtas at epektibo. Ang kanyang pagiging praktikal at organisado ay naging pundasyon ng kanilang operasyon. Ngunit ang utak at puso ng operasyon ay si Mang Reynaldo. Siya ang nagbigay ng mga detalyadong instruksyon, ang nagkonekta ng mga iba't ibang impormasyon, at ang nagbigay ng mga critical na desisyon sa technical na aspeto, batay sa kanyang pakiramdam sa maki. Nomar, tingnan mo ang calibration ng servomotor. Penyo, kailangan nating check ang tensyon ng conveyor belt. Mateo, kailangan natin ng laser alignment tool para sa presisyon, sabi ni Mang Reynaldo. Ang kanyang mga tagubilin ay tumpak at malinaw. Tila alam niya ang bawat bahagi ng makinang iyon, kahit na ngayon lamang niya ito nakita. May mga sandali ng pagkabigo at pagod. Ang mga bahagi ay hindi magkasya. Ang mga kod ay nagkakamali at ang oras ay tila tumatakbo ng mabilis. Ngunit sa bawat problema, si Mang Reynaldo ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng solusyon. Ipinakita niya kung paano maging isang engineer na hindi lang basta sumusunod sa mga manual, kundi isang engineer na nakikinig sa makina, na nararamdaman ng kanyang puso. Ang makinang ito ay nangangailangan ng pagmamahal, parang isang bata. Paliwanag ni Mang Reynaldo, habang maingat niyang inaayos ang isang maliit na sensor. Kailangan mong intindihin ang bawat galaw nito, bawat tunog. At kung gagawin mo iyan, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng kanyang galing. Lumipas ang maraming oras. Ang sikat ng araw ay unting lumubog, at ang warehouse ay napuno ng dilim na ginamit na lamang ang mga portable lights. Ang mga engineer ay pinagpapawisan, ang kanilang mga kamay ay puno ng dumi at langis. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa wakas, pagkatapos ng halos 12 oras na trabaho, sinabi ni Mang Reynaldo, handa na tayo. Ang buong warehouse ay nababalutan ng katahimikan. Ang mga mata ng mga engineer ay nakatuon sa control panel. Hininga ng malalim si Mang Reynaldo. Oras para buhayin ang puso ng makinang ito. Pinindot niya ang main power switch. Isang wiring sound ang umalingaw-ngaw, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Ang mga LED lights ay nagsimulang umilaw, hindi na pula, kundi berde. Ang mga conveyor belt ay nagsimulang gumalaw ng maayos, at ang mga robotic arm ay nagsimulang gumalaw sa kanilang mga itinalagang posisyon, tumpak at mabilis. Ang makina ay muling nabuhay, hindi lamang basta gumagana, kundi mas maayos at mas mabilis kaysa noong ito ay bago pa.
Isang malakas na hiyawan ng umalinaw mula sa mga engineer at sa mga maintenance staff na nanonood. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at kaligayahan. Si Mang Reynaldo ay muling nagpakita ng kanyang galing. Ngunit bago pa man lubusang matapos ang pagdiriwang, isang anino ang lumitaw sa entrance ng warehouse. Si Angel Marco Santos. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa na tila inaasahan niyang makita ang pagkabigo ni Mang Reynaldo. Ngunit nang makita niya ang makina na gumagana ng maayos at ang mga engineer na nagdiriwang, ang kanyang ngiti ay unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkadismaya. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Hindi niya inakala na kayang ayusin ni Mang Reynaldo ang makinang ito, lalo na nang walang manual at walang formal na pagsasanay. Ang kanyang pagmamataas ay unting gumuho sa harap ng tunay na galing ni Mang Reynaldo. Lumapit si Mang Reynaldo kay Marco. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bahid ng pagmamalaki o paghihiganti. Angel Santos, sabi ni Mang Reynaldo, ang kanyang tinig ay malumanay ngunit may pambihilang bigat. Kinagawa ko ito, hindi para ipahiya ka. Tumigil siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng direkta kay Marco, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Kundi pa patunayan na ang kakayahan ng isang tao may hindi sinusukat sa gamit na suot niya, sa kapal ng kanyang portfolio, o sa dami ng kanyang mga diploma. Ang mga salita ni Mang Reynaldo ay tila tumagos sa puso ni Marco. Isang matalim na aral na hindi niya kailanman matututunan sa anumang libro o unibersidad. Ang tunay na galing ay nasusukat sa kanyang puso, sa kanyang dedikasyon, at sa kanyang kakayahang unawain ang mundo sa paligid niya. Kasama na ang mga makinang ito na tila may sariling buhay. Si Marco ay walang masabi. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salita ang lumabas. Ang kanyang pagmamataas ay gumuho, at ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Ang aral ay malinaw, at ang tagumpay ni Mang Reynaldo ay hindi lamang nagpatunay ng kanyang galing, kundi nagbigay rin ng isang malalim na mensahe sa lahat ng naroroon, na ang tunay na halaga ay hindi nasa balat, kundi sa kalooban. Sina Angel, Matthew, Angel, Shomar, at Angler Beno ay nakatayo sa likuran ni Mang Reynaldo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga. Hindi lamang siya isang engineer, kundi isang guro, isang pilosopo, isang maestro na nagturo sa kanila ng isang aral na hindi nila malilimutan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang sa aayos ng makina, kundi sa pagpapatunay na ang tao, gaano man kababa ang kanyang pinagmulan, ay may kakayahang bumangmon at magpatunay ng kanyang halaga sa pamamagitan ng kanyang galing at ng kanyang puso. Hindi pa man lubusang natatapos ang mainit na usapan tungkol sa aayos ng makina mula sa Alemanya, na tila nagsilbing isang maingay na nagpatunog sa pangalan ni Mang Reynaldo sa buong industriya, hindi pa rin lubusang nawawala ang mga matatalim na dila ng pagdududa. Pagaman, napahiya si Ingrid Marco Santos, mayroon pa ring mga matatandang lobo sa kagubatan ng inhenyerya na matigas pa rin ang ulo at naniniwala sa kapangyarihan ng mga diploma at formal na pag-aaral. Kabilang sa kanila, si Angel Ricardo Lin, isang veteranong engineer na may mahabang karanasan, halos kasing haba ng kanyang balbas na puti ng ngayon at maingat na ilalagan. Si Angel Lin ay nakasuot ng malinis na polo shirt, laging plansado, at ang kanyang salamin ay laging nakasabit sa dulo ng kanyang ilong. Tila laging aabang ng kamalian sa paligid. Ang kanyang mga mata,
sa kabila ng kanyang edad, ay matatalas pa rin, ngunit puno ng pagmamataas at pagiging konserbatibo. Si Anne Picardo Lim ay isang institusyon sa industriya, isang tao na nagtrabaho sa halos lahat ng malalaking pabrika sa bansa. At ang bawat pahina ng kanyang curriculum vitae ay puno ng mga proyekto at mga sertipikasyon. Para sa kanya, ang inhenyeriya ay isang agahan na sumusunod sa mga batas, sa mga formula, at sa mga nakasulat na pamamaraan. Ang ideya na ang isang tao na halos mawalan na ng lahat, na walang formal na accreditation, ay makakagawa ng mga himala sa mga makina, ay isang bagay na hindi niya matanggap. Ito ay tiya isang paghamak sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan at pinaghirapan. Sa bawat kwentong naririnig niya tungkol kay Mang Reynaldo, lalo siyang naiinis, at ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak. Swerte lang iyan, bulong niya sa mga kasamahan niya sa isang kapehan, habang umiinom ng kanyang mainit na kape, at tila naghahanap ng kasagutan sa kanyang tasa. Isang kaso lamang ng intuitive guessing. Hindi ko maintindihan kung bakit pinaniniwalaan ng mga tao ang ganoong klase ng kadunungan sa halip na ang mga napatunayan ng pamamaraan. Ang inhenyeriya ay hindi isang sining ng panggagaling, kundi isang agham ng katotohanan. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga kasamahan na mas bata sa kanya at mas iginagalang ng kanyang karanasan ay tumango. Tango, magaman, ang ilan ay may pagdududa sa kanilang mga mata. Nakarating ang mga salita ni Eng. Ricardo Lim, kay Ginoong Santiago. Alam ni Ginoong Santiago na ang pagdududa na ito ay hindi lamang sa isang tao, kundi sa isang ideya, ang ideya na ang kaalaman ay maaring matagpuan sa iba't ibang anyo, hindi lamang sa mga diploma. Kaya't isang umaga, habang nagaganap ang isang morning meeting, formal na inimbitahan niya si Inger Ricardo Lim upang bisitahin ang pabrika. Hindi niya binanggit ang kanyang layunin. Tanging sinabi lamang na nais niyang humingi ng payo mula sa isang veterano. Tumating si Inger Ricardo Lim sa Manila Food Saint, na may kasamang malaking ngiti, ila inaasahan niyang makikita ang isang pabrika na nasa gulo. Ngunit nakita niya ang isang pabrika na gumagana, ng maayos ng mga makina, ay gumagalaw, ng maayos, at ang mga manggagawa ay puno ng sigla. Lalo siyang nairita. Nang makita niya si Mang Reynaldo, na ngayon ay mas maayos na ang hitsura, ngunit ang kanyang damit ay simpre pa rin, umasim ang kanyang muka. Mang Reynaldo, sabi ni Inger Picardo, ang kanyang tinig ay may bahid ng paghamak. Narinig ko ang tungkol sa iyong mga tagumpay. Ngunit ang mga iyon ay marahil ay mga bagong makina na may madaling intindihin mga manual, hindi ba? Ang tunay na galing ay nasusukat sa pag-aayos ng mga bagay na tila imposible. Bigla niyang itinuro ang isang madilim at maalikabok na sulok ng pabrika sa likod ng ilang lumang kahon at mga hindi ginagamit na mga palyete. Doon nakatayo ang isang matandang makina na babalutan ng makapal na sapot ng gagamba at alikabok. Tila isang relikya mula sa nakaraan. Ito ay isang makinang panggiling ng butil ng kape, isang antique coffee grinder na ginagamit pa noong dekada 7. Ito ay tumigil na sa pagtatrabaho ng mahigit 10 taon na. At bawat engineer na sumubok na ayusin ito ay nabigo. Ito ay itinuring ng bato ng pabrika. Iyan, sabi ni Inger Picardo, ang kanyang ngiti ay mapanukso. Iyan, ang isang makinang hindi na inayos ng sinuman. Kung kaya niyang ayusin iyan, kung kaya niyang buhay ng makalawang na halimaw na yan, siguro, at siguro lang, ay may alam na siya. Kung hindi, kung gayon, ang lahat
ng iyong ginagawa ay pawang swerte lamang. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Sina, Angel, Matthew, Angel, Tamar, at Angel, Benyo ay nagtinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Alam nilang mahirap ang hamon na ito. Ang makinang iyon ay simbolo ng pagkabigo sa kanilang departamento. Ngunit si Mang Reynaldo ay nanatiling kalmado. Tila ang hamon na ito ay isa lamang sa maraming palaisipan na kanyang nalutas. Naglakad siya ng dahan, patungo sa makinang iyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin. Tila nakikita ang mga sikreto sa loob ng bakal. Tatanggapin ko ang hamon. Sagot ni Mang Reynaldo. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may pambihirang bigat. Ang bawat makina ay may kwento, Angel, Ricardo. At bawat kwento ay dapat na marinig. Ang madilim na sulok ng pabrika, na dati ay puno ng kalungkutan at pagkalimot, ay biglang nabigyan ng buhay. Ang mga manggagawa na naakit ng usapan ay nagsimulang magtipon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-uusisa at pag-asa. Sina Angel, Matthew, Angel, Sumar, at Angel. Peno ay nakatayo sa tabi ni Mang Reynaldo. Handa silang tumulong sa anumang paraan. Si Angel, Ricardo naman, ay nakatayo sa dikalayuan. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng matalin. Tila aabang ng kamalian. Inilabas ni Mang Reynaldo ang kanyang mga kasangkapan. Hindi ito ang mga modernong toolkit na ginagamit ng mga bagong engineer. Sa halip, ito ay isang lumang toolbox na puno ng mga lumang screwdriver, pliers, at mga wrench na bahagyang kinalawang. Ang ilan ay may balot pa ng lumang tate. Ang mga kasangkapan na ito ay tila mga anting. Bawat isa ay may sariling kwento. Ngunit sa kamay ni Mang Reynaldo, ang mga lumang kasangkapan na ito ay tila nabuhay, nagiging mga extension ng kanyang mga kamay. Lumapit si Mang Reynaldo sa makinang panggiling ng kape. Ito ay isang matandang modelo na may mga gulong na gawa sa bakal, mga belt na yari sa balat na ngayon ay matigas na, at isang malaking hopper sa itaas. Ang buong makina ay nababalutan ng alikabok at kalawang, at ang amoy ng luma at matamis na kape ay sumisinglaw pa rin sa hangin, tila isang huling alaala ng kanyang nakaraan. Hindi niya agad na sinimulan ng pagtatrabaho. Sa halip, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa makinang iyon. Pinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang makinig. Ito ay ang kanyang pambihirang pamamaraan, isang bagay na hindi matutunan sa anumang libro o unibersidad. Ang makina ay parang tao, sabi ni Mang Reynaldo. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit sapat upang marinig ng lahat. Mayroong pulso, may hininga, may pakiramdam. Kung pakikinggan mo ito ng buo, kung mararamdaman mo ang kanyang sakit, sasabihin nito sa iyo kung saan ang problema. Pinikit niya ang kanyang mga mata ng mas mahigpit. Inilagay niya ang kanyang tainga sa bakal. Nakikinig sa mga hindi naririnig na tunog, sa mga vibrasyon na tila nagsasalita sa kanya. Tila nakikipag. Usap siya sa makina. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga lumang gear, sa mga puli na natigil, at sa motor na matagal nang nanahimik. Ang kanyang mga kasamahan, lalo na si Ingrid, Ricardo, ay nanood sa kanya ng may aalinlangan. Ngunit mayroon ding isang maliit na kislap ng uusisa sa kanilang mga mata. Ito ay may sakit sa puso at sa kanyang mga ugat, sabi ni Mang Reynaldo. Matapos ang ilang minuto, ang kanyang mga mata
ay nanatiling nakapikit. Ang kanyang motor ay matagal nang hindi gumagana, at ang kanyang mga transmission belt ay matigas na at nangawalan na ng bisa. Ngunit ang pinakamalaking problema ay ang bearing sa kanyang pangunahing shaft. Ito ay nabalahaw sa kalawang at ang mga gears ay hindi na makakilos ng maayos. Nagulat ang tatlong engineer. Walang kahit anong kagamitan, walang kahit anong paghawak. Nagbigay siya ng isang malinaw at tumpak na pagsusuri na hindi pa nila naiisip. Sa bawat salita niya, tila nagbibigay siya ng buhay sa makinang iyon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalin, tila't nakikita ang mga invisible current na dumadaloy sa loob ng makina. Kailangan nating alisin ang kalawang at palitan ang mga bearing at ang mga belt, sabi ni Mang Reynaldo habang binubuksan niya ang lumang panel ng makina na tila alam na niya ang bawat tornilyo at bawat bahagi. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang paglilinis. Ang dumi ay tulad ng lason sa mga makina. Dapat nating tanggalin ang lahat ng dumi upang muling makahina ang makina. Nagsimula si Mang Reynaldo sa kanyang trabaho na sinusuportahan ni na Ender, Matthew, Ender, Tomar, at Enderlio Penyo. Ang bawat kilos niya ay may layunin at ang bawat desisyon niya ay batay sa kanyang malalim na pagkaunawa sa mga makina. Si Ender Somar ay abala sa paglilinis ng mga maliliit na bahagi, habang si Ender Penyo ay nagbibigay ng mga tuol at tumutulong sa pagbubuhat ng mga mabibigat na piyesa. Si Enra Matsu naman ay nag-organisa ng workspace. Tinitiyak na ang lahat ay nagtatrabaho ng ligtas at epektibo. Habang nagtatrabaho si Mang Reynaldo, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may pambihiyang galing, tila isang alchemist na nagpapalit ng kalawang sa ginto. Maingat niyang inalis ang bawat tornilyo, binuksan ang bawat panel, at nilinis ang bawat bahagi. Sa bawat dumi at kalawang na kanyang inaalis, tila nagbubukas din siya ng isang bahagi ng kanyang sariling nakaraan. Noong bata pa ako, simula ni Mang Reynaldo, ang kanyang tinig ay malumanay, habang maingat niyang nililinis ang isang gear na puno ng kalawang. Ang mga makinang ito ay ang aking mga laruan. Ang bawat huni, bawat ugong, bawat vibrasyon ay isang musika sa aking pandinig. Nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang mga salita ay dumadaloy ng maayos, tila isang ilog na nagdadala ng mga alaala. Ako si Reynaldo Salazar, isang engineer na kilala sa kanyang galing sa pagdidisenyo ng mga food processing lines. Ang bawat pabrika na aking pinagtatrabahuhan ay laging nakakamit ang pinakamataas na produksyon. Ang aking asawa, si Elena, at ang aking anak, si Beto, ay ang aking inspirasyon. Bawat tagumpay ay para sa kanila. Habang binibikas niya ang pangalan ng kanyang asawa at anak, isang lungkot ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong napalitan ng pagmamahal. Ngunit ang buhay ay may sariling kapritsyo, patuloy niya, habang papalitan niya ang lumang belt ng makina. Ang aking asawa ay nagkasakit ng malubha. Ibinuhos ko ang lahat ng aking yaman, ang lahat ng aking oras, upang iligtas siya. Ngunit ang kamatayan ay tila mas malakas kaysa sa aking pagmamahal. Pagkatapos, ang aking iisang anak, si Berto, ay nasawi sa isang aksidente. Ang aking mundo ay gumumo. Narinig ng mga manggagawa ang kanyang kwento, ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot at pakikiramay. Sina, Ender, Matthew, Ender, Somar, at Ender Penyo ay nakikinig ng mabuti. Ang kanilang mga puso
ay puno ng pag-unawa. Ang dating pulubi na kanilang kinamuhian ay ngayon ay isang bayani, isang tao na nagdusa ng matindi, ngunit hindi kailanman sumuko. Nawalan ako ng lahat, sabi ni Mang Reynaldo, habang inaayos niya ang bearing ng siya. Nawalan ako ng lisensya, ng trabaho, ng pamilya, ng dignidad. Sa mga lansangan ako natutumuli. Ang mga lumang pushcart, ang mga sirang bisikleta, ang mga tricycle na tila hindi na kaya pang tumakbo, sila ang naging aking mga laboratorio. Sa bawat kalawang na aking inaalis, sa bawat tornilyo na aking niluluwagan, natutunan ko ang bagong paraan ng pagtingin sa mga bagay. Natutunan ko ang pakiramdaman at pakinggan ang mga makina. Ang mga libro ay nagtuturo ng mga formula, ng mga teorya. Paliwanag niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang mga kamay na gumagalaw ng may galing. Ngunit ang lansangan ay nagtuturo ng buhay. Nagtuturo ito kung paano makinig sa mga tahimik na salita, kung paano maramdaman ang mga hindi nakikitang problema. Iyan ang karanasan. Iyan ang hindi matutungbasan ng anumang diploma. Ang mga salita niya ay tila tumagos sa puso ng lahat ng nakikinig. Si Edgar Picardolin, na nakatayo sa di kalayuan, ay unting lumambot ang kanyang mukha. Ang kanyang pagmamataas ay unting gumuho sa harap ng kwento ng pagtitiis at pagkabuhay muli ni Mang Reynaldo. Nagsimula siyang maunawaan na ang kaalaman ay hindi lamang sa mga pahina ng libro, kundi sa lalim ng karanasan at sa kabutihan ng puso. Lumipas ang mga oras. Ang sikat, ang araw ay unting lumubog, at ang mga ilaw ng pabrika ay nagsimulang lumiwanag, nagbibigay ng gintong kulay sa makalamang na makinang panggiling ng kape. Ang amoy ng langis at bakal ay humalo sa matamis na amoy ng kape, tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Tapos na, sabi ni Mang Reynaldo, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagod, ngunit puno ng tagumpay. Ang mga engineer at ang mga manggagawa ay lumapit. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Pinindot ni Mang Reynaldo ang power switch. Isang malakas na wiring sound, ang umalingaw-ngaw, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Ang mga gulong ay nagsimulang umikot. Ang mga belt ay gumalaw ng maayos, at ang mga gears ay nagsimulang gumana ng maayos. Sa loob ng ilang sandali, ang makinang panggiling ng kape, na matagal nang naging bato ng pabrika, ay muling nabuhay, gumagana ng maayos, tila bago pa. Isang malakas na reaksyon ng mga manggagawa. Hindi lamang ito isang simpleng makina na naayos. Ito ay isang simbolo ng pag-asa, isang patunay na ang lahat ng bagay, gaano man kaluma o kalawang, ay may kakayahang muling bumangon. Ang bawat hiyaw ng kagalakan ay hindi lamang para sa makina, kundi para sa paniniwala na muling nabuhay sa kanilang mga puso, ang paniniwala sa pangalawang pagkakataon, sa halaga ng tao at sa kapangyarihan ng pagtitiis. Ang mga mata ni Edgar Picardolin ay puno ng luha. Lumapit siya kay Mang Reynaldo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at yumukod siya. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Hindi pa man lubusang natatapos ang pagdiriwang, isang anino ang lumitaw sa entrance ng pabrika. Si Ginoong Santiago, ang general manager, ay dumating kasama ang ilang miyembro ng board. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at kaligayahan. Alam niyang tama siya sa pagtitiwala kay Mang Reynaldo. Lumapit si Ginoong Santiago kay Mang Reynaldo. Ang kanyang ngiti ay malawak
at puno ng paghanga. Mang Reynaldo, simula ni Ginoong Santiago, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng paggalang. Hindi mo lamang inayos ang mga makina. Hindi mo lamang iniligtas ang aming pabrika mula sa pagkalugi. Ikaw ay nagbigay ng mas malalim na bagay. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lahat ng mga manggagawa, sa mga engineer, at sa mga miyembro ng board. Mang Reynaldo, ikaw ay nagbigay ng pag-asa. Ikaw ay nagpabalik ng paniniwala sa halaga ng bawat isa sa atin. Ikaw ay nagbigay ng lakas sa mga puso ng aming mga empleyado. Ikaw ay nagpakita na ang kaalaman ay hindi lamang sa mga papel, kundi sa puso at sa karanasan. Pagkatapos, tumingin siya kay Mang Reynaldo. Ang kanyang ngiti ay mas malalim. Mang Reynaldo, ang Manila Prinfoods Inc. ay may formal na alok para sa iyo. Nais kong maging senior consultant ka ng aming pabrika. Isang posisyon na hindi lamang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, kundi magbibigay din ng pagkakataon upang ipasa ang iyong kaalaman sa susunod na henerasyon ng mga engineer. Ang alok na iyon ay tila isang malaking alon na humampas sa kanyang baluti ng pagkagusta. Isang senior consultant. Matapos ang lahat nang nawala sa kanya. Ang pag-asa ay isang kakaibang danlanin na matagal na niyang nilimot. Ngumiti si Mang Reynaldo. Isang ngiti na ngayon ay puno ng pag-unawa at pagtanggap. Maraming salamat po, Ginoong Santiago, sagot niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng pagpapakumbaba. Tatanggapin ko po ang inyong alok. Ngunit mayroon po akong isang pakiusap. Nagtinginan ng lahat kay Mang Reynaldo. Ano kaya ang hihingin niya? Kayamanan. Kapangyarihan. Inoong Santiago, patuloy ni Mang Reynaldo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Maraming taong may talento sa labas, sa mga lansangan, na tulad ko. Pangataong walang diploma, walang formal na pag-aaral, ngunit may galing na't karanasan. Nais kong bigyan ninyo sila ng pagkakataon. Nais kong bumuo tayo ng isang programa sa loob ng pabrika, isang paaralan, na magtuturo sa kanila ng kaalaman at kasanayan at magbibigay sa kanila ng pagkakataong magtrabaho. Ang kaalaman ay hindi dapat manatili sa mga elite. Ang kaalaman ay para sa lahat. Natigilan si Ginoong Santiago. Ang kanyang alok ay para kay Mang Reynaldo. Ngunit ang pakiusap ni Mang Reynaldo ay para sa iba. Ito ay isang gawa ng walang hanggan ng kabutihan, isang patunay na ang kanyang puso ay mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Tatanggapin ko ang iyong pakiusap. Mang Reynaldo, sabi ni Ginoong Santiago, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Ito ay magiging bahagi ng iyong ligasya. Mula sa araw na yon, si Mang Reynaldo ay hindi na lamang basta isang engineer. Siya ay naging isang alamat. Tinawag siya ng lahat, hindi lamang sa loob ng Manila Prinfoods Inc., kundi sa buong industriya bilang Maestro Reynaldo ang Guro Reynaldo. Ang kanyang kwento ay naging isang buhay na patunay na ang katalinuhan, lakas at kabutihan ay hindi kailanman maaaring babaan ng estado ng lipunan o ng kawalan ng mga sertipiko. Ang kanyang buhay ay naging isang tanglaw ng pag-asa na nagpapatunay na ang tunay na talento ay laging sisikat, gaano man ito katagal na nalibing sa putik ng kahirapan. Nagpatuloy si Maestro Reynaldo sa pagtatrabaho sa pabrika, hindi lamang bilang isang engineer, kundi bilang isang guro, isang mentor, at isang simbolo ng pagtitiis at kabutihan. Sa bawat makina na kanyang inaayos,
Sa bawat enginyo na kanyang tinuturuan, at sa bawat puso na kanyang pinagaling, si Maestro Reynaldo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, nagpapaalala sa lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa lalim ng kanyang kaalaman at sa kabutihan ng kanyang puso. Ang mga dating pulumi mula sa lansangan ay binigyan ng pagkakataon at sa ilalim ng gabay ni Maestro Reynaldo, sila ay naging mahuhusay na teknisyan at engineer. Nagpapatunay na ang edukasyon ay hindi lamang sa silid, aralan, kundi sa bawat sulok ng buhay. Ang Manila Pinfood St. ay hindi lamang isang pabrika, ito ay naging isang paaralan ng buhay, isang templo ng pag-asa, kung saan ang bawat tao ay binibigyan ng pagkakataon upang bumangon at magpakita ng kanilang galing. Sa ilalim ng paggabay ni Maestro Reynaldo, ang taong nagpatunay na ang isang basad na puso ay maaring muling bumuo ng isang buong mundo.